5 of our topic on the non-institutional correction. Ngayon, papasukin na natin ang pinaka-topic talaga na kinakailangan nyo mapag-aralan dito sa ating non-institutional correction. Una, yung definition ng probation. Sawang-sawa naman na kayo sa definition ng probation, pero lagi natin dapat alalahanin ano ba ang probation. Ayan ha. So ang probation natin dyan, it is a disposition under which a dependent after conviction. Ayan, tatandaan natin ha. Under conviction. Tatandaan na, ang taong nag-a-apply for probation, dapat siya ay convicted. Huwag niyong kakalimutan. Convicted dapat yan. Pag sinabi nating convicted or may conviction, there is a what? A judgment. Okay? So, dapat meron siyang judgment. Pero hindi naman totaling final and executory. Lagay natin dito, take note natin, but not final and executory. O take note natin dito, take note, but not final and executory. Yan. Kasi pag sinabi nating final and executory, edi tapos na yon. Di ka na pwede mag-apply dyan. Ang sinasabi lang kasi, after conviction, doon ka lang pwede mag-apply ng tinatawag nating probation. Ang tanong, kailan ka pwede mag-apply ng probation? Yan na, after conviction. Sir, ano po yung mga period na pwede ako mag-apply ng probation? Pwede ka mag-apply ng probation sa loob ng 15 days. You may apply for probation within 15 days or 15 days. Pero pag lumagpas ng 15 days, hindi ka na pwedeng mag-apply ng probation. O take note natin ha. Lagay natin. Paglagpas, paglagpas ng 15 days, yan, bawal na mag-apply ng probation. Ano ang sabi daw? 15 days or after conviction. And also, ang binabanggit nito, dependent. Sino yung dependent? Tinutukoy na yan. Ang tinutukoy na dependent yan, yung isang akusado. Okay? Yung isang akusado. Siyempre, kung may akusado, saan yan? In criminal case. So, pag criminal case pala at kalaban ng people of the Philippines, akusado pala yun. So in short, ang probation pala ay binibigay in case of criminal case. Andaan ha? Ang binibigyan lamang ng probation, yung may kasong kriminal. And sentence, ibig sabihin nabigyan na ng judgment, but not final. And ilalabas siya. I-release siya. And saan siya i-release? O lagay natin dito. Release saan? Saan siya ilalagay pag na-release siya? Sa community siya. And ilalagay na natin siya sa community. And also subject to condition imposed. So ibig sabihin pala, hindi ka lang basta-basta i-release. Meron kang sinusunod. Tandaan ha? Meron kang sinusunod. May sinusunod kang mga kondisyon kapag binigyan ka ng tinatawag natin na probation. And also,
Ang nagbigay niyan ay ang korte. So, ibig sabihin pala, ang probation ay ibinibigay ng trial court. Yan. Probation shall be granted by the trial court. And also, under supervision. Pag pinag-uusapan natin ang relationship, di ba? Relationship ni probationer, yan, relationship ni probationer, and also the probation officer, yan, prob officer, ang tawag sa bantayan nila, or ang tawag sa pagbabantay ni probation officer kay probationer, ay ano daw? Probation, yan, probation, supervision. Yan pala ang ibig sabihin ng pagbabantay ni probation officer kanino? Kay probationer. Okay? At ang taong nagbabantay kay probationer ay si probation officer. Tanong, ano ang tawag natin sa isang probationer na binabantayan na under supervision? We call it now as client. Ang tawag po sa taong binabantayan na during supervision, under probation, ang tawag ay client. Okay? So, next. Ito naman ang definition na binigay ng administrator ng PPA na si Attorney Manuel Gico. Ang sabi, probation is a form of privilege. Tandaan na, probation is a form of privilege. Sino daw ang nagagrant? Si korte. Sino ang korte? Yung trial court. Kung sino ang nagtatrial ng kaso, siya lang ang may authority magbigay ng tinatawag nating probation. Kung sino ang nagtatrial na korte. Sa isang convicted offender o kriminal, na kung saan mananatili sa community yung taong ito, na hindi napupunta ng prison. Kasi dapat dadalhin sana sa prison yan. Dahil nga nabigyan ka ng probation, hindi ka na dadalhin sa kulungan. Saan ka na dadalhin? Dadalhin ka na sa prison or jail. Okay, mga tropa, kuha ba natin? Nakukuha ba? Nakukuha po. Okay, so next. Very good. So, there is an amendment. Nandyan ang Republic Act 10707. Ang inamend ng batas na ito ay yung Section 4 ng PD 968. Inamend niya yan. Ano ang sabi ng Section 1 sa panibagong pag-iiba ng Section 4 ng PD 968? Ang sabi, ngayon, ang Section 4 ng PD 968 ay mababasa ng ganito. Grant of probation. Ang sabi, ang isang subject to the provision of this decree, ano daw? The trial court. Ayun. Anong gagawin ni trial court? May after it shall have convicted. So, ibig sabihin daw, bago bigyan probation, convicted muna, sino? Si tao na nag-apply ng probation. At binigyan ng sentensya. At ang sabi, for probationable penalty. Ano ba yung probationable penalty niyan? So mga pwede sa probation, lahat ng may pagkakakulong na 6 years and below. Okay? Yan ang pwede sa probation. Yan ang probationable penalty. May pagkakakulong, yan, lagay natin yung pagkakakulong, imprisonment of 6 years and below. So, paglagpas ka dyan, bawal ka sa probation.
and upon application by said dependent within the period for perfecting an appeal. Sabi daw, kailan daw yung perfecting an appeal or period for perfecting an appeal? Kailan ka mag-a-apply? Ang sabi, 15 days. Okay, dapat diyan ka mag-apply ng probation. At ang sabi ng batas natin diyan, i-suspend muna ang execution ng sentensya. So, ibig sabihin pala, pag probation, convicted ka na. Convicted, pag convicted ka, there is a judgment. So, yung judgment mo, nakasuspendido lang. Tanda na, suspendido ang iyong judgment. Tanda na. So, ibig sabihin, may judgment na, hindi lang ipapataw sa iyo. Kasi isususpend mo na yan. Next, nasabi din dyan, and place the dependent on probation for such period upon such term, condition as is made deemed best. Ang sabi rin dito, wala ng application para sa probation na tatanggapin kapag lagpas na ng 15 days. Okay? Wala ng probation na tatanggapin if more than 15 days ka nag-apply. Kailan ka lang dapat mag-apply mga tropa? Kailan ka lang dapat mag-apply? Within 15 days or 15 days. Walang mag-a-apply ng lagpas sa 15 araw. Okay? Kailan magsisimula daw yung pag-a-apply? Pag nabigay na ang iyong judgment. Naiintindihan ba natin ang section 1 ng 10707? Naiintindihan nyo ba? Kasi magtatanong-tanong din ako dyan eh. Okay? So magtatanong ako sa inyo mamaya ha. Okay, so next. The trial court shall upon receipt of the application filed suspended the execution of the sentence imposed in judgment. So, ibig sabihin, pagkatanggap ni korte, pagkatanggap ni korte, ang tinanggap niya yung application. Sino ang nag-filed? Si petitioner. So, ibig sabihin natin, kapag pagkatanggap ni trial court, ang application ni petitioner, isuspend niya na kagad ang kanyang ibinigay na judgment. Next, kasunod na paragraph nito. Ang sabi dito, hindi nangangahulugan. Yan. Hindi nangangahulugan na ang isang akusado ay mawawala ang kanyang benepisyo para sa probation. Kung siya ay nag-review or nag-appeal saan daw? Sa ibinigay na penalty ng korte. Okay? Ito yan. Halimbawa, ang kaso mo ay crime of theft. At ang imprisonment mo ay 7 years. Ang theft, pwede yan sa probation. Pero ang 7 years, ipinagbabawal. Pero sabi nga dito, Sir, si Mr. X po na nag-apply ng probation, nag-appeal siya, sabi niya, Court, tanggap kong magnanakaw po ako. Baka pwede naman pong babaan yung aking sentensya. Sabi ni Korte, o sige, dahil gusto kita, bibigyan kita ng 6 na taon na pagkakabilanggo. Salamat po, Court. So, 6 years na lang ang kanyang pagkakabilanggo. So therefore, theft ang kanyang kaso, 6 years na lang pagkakakulong, qualified siya sa probation. Pero, lagay natin dito, ang kaso ni Mr. Y ay theft at ang kanyang imprisonment ay 6 na taon. 6 years pwede sa probation yan.
TEP pwede rin sana sa probation. Pero ang sabi niya, hindi ako magnanakaw. Hindi ko matatanggap ang hatol ng korting ito. Diba, dininig ito sa MTC, tama? Dininig sa MTC. Bakit dininig sa MTC yan? Kung magpag-aaralan nyo ang inyong criminal justice system, or kung nag-aral na kayo ng criminal procedure, makikita nyo kagad yan. Mga pagkakakulong na 6 na taon at pababa, MTC. Pag ito ay lagpas ng 6 na taon, RTC. So therefore, 6 na taon, MTC. So sabi ni Mr. Y, hindi ko tanggap na ako ay magnanakaw. So mag-a-appeal ako. Saan? Sa RTC. Yan. So dahil nag-appeal ka, kahit pwede ka pa sa probation, hindi nag-appeal ka naman, so disqualified ka. Okay? So, anong pagkakaiba ni Mr. Y at saka ni Mr. X? Si Mr. X, ang kaso niya, TEP, 7 years ang imprisonment. Sabi ni Mr. X dito, tanggap ko na magnanakaw ako, pero korte nakikiusap ako, babaan mo naman ang aking sentensya. Ginawang 6, na qualified siya. Eh si Mr. Y, korte, ilan ang aking imprisonment? 6 years. Pero, ano kaso ko? TEP. Hindi ko matatanggap ang TEP. Sabi niya, hindi daw siya magnanakaw, kaya nag-appeal sa RTC. So, in short pala dito sa provision ng ating ng PD 968, pwede ka mag-appeal sa penalty lang. Penalty lang. Pero sa krimen, bawal appeal doon. Crime, no appeal. Yan. Pwede ka, wag ka mag-appeal sa crime. Pero, kapag sa penalty, yan, penalty, yes, appeal. Yan. Mag-request ka, babaan mo. Okay, tayo sa mga provision na to, ha? Maliwanag na maliwanag, sa sinag ng araw pa yan. Imposibleng hindi naintindihan yan. Next, probation may be granted whether the sentence imposed a term of imprisonment or a fine only. So, ibig sabihin, ang pwede sa probation, yung imprisonment, at meron din yung fines lang din. Mapag-aralan din natin yan sa mga susunod na topic niyan tungkol sa fines and imprisonment. Next, ang sabi dito, ang pagpapile mo ng application ng probation, ibig sabihin lang yan o nangangahulugan yan, hindi ka na mag-a-appeal pa. Okay? So, pag nag-file ka pala ng probation, nangangahulugan, take note, pag nag-file ka ng probation, hindi ka na mag-a-appeal sa korte. Okay? Check na natin yan. Next, an order granting or denying probation shall not be appealable. Sabi ng korte, gusto kitang bigyan ng probation. Eh sabi mo naman, ayoko. Wala. Bibigyan ka ng korte. Kung ano naging desisyon niya na, yun na yun. Eh sabi mo, korte, bigyan mo ako ng probation. Sabi naman ng korte, ayoko. Kasi di ka mabait. Okay, pwede ba mag-appeal si probationer or si petitioner? Hindi pwede. Kung ano ang desisyon ng korte, hindi mababago. Natatandaan natin, kapag adult, pag probation ang pinag-uusapan, ito ay pribilehiyo lamang. That is just a privilege. Okay, that is a what? Privilege. Okay, yan ha. So, next. The probation officer shall submit to the court the investigation report. Ano yung investigation report na tinutukoy natin dito? Yon ang tinatawag natin na post-sentence investigation report.
ang post-sentence investigation report dapat mai-submit sa loob ng 60 days. Tandaan, ang post-sentence investigation report dapat mai-submit sa korte sa loob ng 60 days. Ang tanong, Sir, ito report yan. Oo, report yan. Ano po yung kinakandak? Ang kinakandak ay post-sentence investigation. Ang tanong, ilang araw po kinakandak yan? 60 days. Tanong, pwede po bang ma-extend ang pagkakandak ng investigation? Yes. Pwedeng i-extend ang pagkakandak ng post-sentence investigation sa loob ng 6 na araw pa din. Sir, iba pa ba yung 60 days ng PSIR? Hindi. Pagkatapos mo ng PSI, magpasa ka na kagad ng PSIR. Next, pagkatanggap ng korte yan. No? Ayun, no? Not later than 60 days pagkatanggap ng binigay ni korte. Ang tanong muna natin, Sir, ano po ba ang meron o ginagawa sa tinatawag nating post-sentence investigation? Ano ang ginagawa sa post-sentence investigation? Anong ginagawa? Una, number 1, siyempre, iimbestigahan natin yan. Pupunta tayo sa mga magbabahay-bahay kayo dyan. Kung pupunta kayo sa lugar kung saan siya nakatira, magtatanong kayo sa mga tao. Okay, kukunin mo yung statement ng mga tao. Statement of neighborhood of kapitbahay. And kapitbahay. Sabihin mo, kapitbahay yan mga kapitbahay ni Mr. X. Okay, ang kunwari natin, ang subject natin si Mang Kanor. Si Mang Kanor na lang, Mang Kanor. Si Mang Kanor. Sabi diyan, mga tao dito sa lugar ng barangay, okay, sa Naga, kunwari, Naga. Okay, mga barangay ng ano yung mga barangay dyan sa Naga? Oy, magbigay kayo dyan. Anong barangay sa Naga? Yung barangay nyo na lang. Okay, mga poblasyon nyo. Ano na kayo? Barangay Ebelia, San Felipe. Pili na lang kayo doon. Kaya barangay barangay San Abella. Paghaluin na lang natin yan para tabla. Yan. Kunwari si Mang Kanor nakatira dito sa Barangay San Abella. Siyempre, ikaw bilang isang probation officer, considering na ikaw ang probation officer, tatandaan niya, mga tropa, kayo kunwari ang probation officer. Punta sa bahay, sa barangay. Mga kapitbahay ni Mang Kanor, anong klaseng tao po ba si Mang Kanor? Ayan, si Mang Kanor, ano yan? Mabait yan? Good yan? Good? Good yan, good. Good. Yung sinabi ng kapitbahay, mabait yan, pero nakikita mo nanginginig-nginig pa. Mabait yan si Mang Kanor. Yan. Tapos, nagtanong ka ng isang tao, yung isang tao normal naman. Pero nung tinanong mo naman yung tao na normal na yon, sabi mo, kilala niyo po ba si Mang Kanor? Mabait po ba? Biglang nautat. Mabait si Mang Kanor. Yan. Nakita mo si Boyet. Sabi mo, Boyet, mabait ba si Mang Kanor? Di ka na pakpak, Aubrey. Yan. So, ibig sabihin nito, si Mang Kanor pala, parang merong tinatagong nangyayari. No? Parang takot sa kanyang kapitbahay.
So, saan ka pupunta para malaman mo nga ang katotohanan? Kung mayroong mabuti nga ba si Mang Kanor, saan ka pupunta bilang isang probation officer? Okay, dyan. O, saan kayo pupunta bilang probation officer? Alimot, taga-barangay San Yan, very good. Pupunta kayo sa barangay. Okay? Sasabihin mo, mga barangay, mga tao dito sa barangay, ako po ay isang probation officer. Ako ay nag-iimbestiga kay Mang Kanor. Si Mang Kanor kasi nag-a-apply ng probation. Gusto ko pong malaman kung nararapat nga bang i-recommenda si Mang Kanor na bigyan ng probation. Sabi ng barangay chairman doon, ay, napakawalang hiya na yung Mang Kanor na yan. Buisit yan. Sabi rin ng mga kagawad, oo nga, manyakis siyang hinayupak na yan, manyakis yan. Pati yung aso namin, minanyak niya. Grabe. Pati yung leon namin, nakakabili lang. Pinagsamantalahan niya. Ngayon, yung leon namin, nilalagnat. Yan, grabe pala yung ginawa ni Mang Kanor. So, anong katunayan ngayon na hindi maganda ang record ni Mang Kanor? Anong hiningi sa barangay? Anong hihingi natin sa barangay na katunayan na hindi maganda ugali ni Mang Kanor? Iyan. Hingi tayo, bakit may parang may manok dyan? Yan. Barangay clearance. Hingi kayo doon, barangay clearance. Yan. So ito na ngayon. Kasunod mga tropa. Nakakawa ka ng barangay clearance. Saan ka pa pupunta? Saan ka pa makakahingi ng clearance? Gusto mo malaman kung mayroong nahuli na ba ng mga pulis yan? Saan ka pupunta? Sa Philippine or sa police station. Sabi mo, patrolman, patrol officer. Ako kasi yung probation officer. Sabi ng police officer, yes po sir, ano pong atin? Kasi nag-a-apply sa akin ng nag-a-apply ng probation sa korte si Mang Kanor. Gusto kong malaman kung karapat-dapat nga ba siyang irekomenda. Okay po sir, ano pong atin? Meron ka bang mga record ni Mang Kanor dyan? Nakita, ang daming mga kabulastugan ni Mang Kanor. Nung nakulong pala siya doon, lahat ng preso binugbog niya. Bugbog sarado yung mga preso, pati yung mga pati yung mga ibang pulis, binugbog niya rin. Napakawalang iya talaga ng Mang Kanor na yan. Anong hingiin natin sa police station? Para katunayan kung may record o wala. Yan, syempre, hihingi tayo ng police clearance. Syempre, kung may police clearance, saan tayo susunod na pupunta? Na sigurado rin kung may record sa police station, meron din record yan doon. Saan tayo pupunta? Yan, very good. Pupunta tayo sa NBI. So, check nyo ngayon yan. Syempre, automatic naman na, may record naman na yan, di ba? Kasi bibigyan ng record mag-share ng record dyan eh. So, NBI, ano hingi natin na dokumento para sa sa NBI? NBI clearance. Yan, di ba? Ang gagaling nyo na, di ba? Ang tatalino nyo na eh. Okay, so next, number 5. Siyempre, kung naisampa na pala sa NBI, or may mga reklamo na nasa NBI, or may reklamo sa PNP, syempre, automatic na law enforcement yun. Tandaan natin saan sinasampa ngayon ang kaso? Saan tayo ngayon pupunta? Para malaman kung may mga kaso nga ba na isinampak laban kay Mang Kanor. Ano pa? Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Office ng Office of the Prosecutor. Okay? So, sa Office of the Prosecutor, titignan natin
O okay ba to si Mang Kanor? May record nga doon, tol. Hindi lang isa record, tol. Ang daming record, tol. Talagang buhay na netong gumawa ng krimen. Anong hingiin natin kay prosecutor? Nakatunayan na may mga kaso, may mga kasong isinampalaban kay Mang Kanor, humingi kayo doon ng prosecutor clearance. Yan, prosecutor clearance. Next, saan pa tayo pupunta? Kapag may record si Mang Kanor, so sa prosecutor, saan na tayo pupunta kasunod nito? Yan, very good. Punta na kayo sa court. At tignan nyo, yung ibang korte ha, ibang korte naman puntahan nyo. Punta kayo sa sa RTC, Branch 81, kung saan-saan korte. Nakita sa ibang korte, mayroon pa palang pending case. Okay, sabi na sa ibang korte, mayroon ka pa palang pending case, Mang Kanor. Grabe ka naman. Yan. So, syempre, anong hingi natin kay korte para katunayan na may record siya or may pending cases? Humingi kayo ng court clearance. Yan, hingi tayo ng court clearance. Next. Ang tanong ngayon, itong mga pinagkukuha natin na barangay clearance, police clearance, NBI clearance, prosecutor clearance, court clearance, ay hindi basta-basta ini-issue kay probation officer. Tandaan niyo yan. Lahat yan ay confidential record. Sample nito. Ikaw, tropa. Ikaw, kukuha na may NBI, sabi mo sa NBI clearance, kukuha. Pwede ba ang nanay mo kumuha ng NBI clearance mo? Pwede ba kayo kumuha? Pwede ba nanay mo? Sino lang ang pwede? Kayo lang. Kayo lang ang pwede. Sino pwede? Halimbawa, kailangan mo ng NBI clearance, sarili mo. Sino dapat kumuha? Yan, very good. Hindi pwede nanay mo. Okay? Dito, sino kumuha ng mga clearances na to? Si petitioner ba o si probation officer? Kung si probation officer pala ang kumuha, tapos confidential record yan, paano siya nakakuha? Bakit siya nakakuha? May tinatawag, anong klaseng authorization letter yon? Yung tinatawag na waiver. Ayun, very good. Yan. Lagyan natin dito, waiver cum, huwag niyong babasahin ng yan, sagwa waiver cum authorization. Yan. Pirmado po yan ng petitioner. It is signed by the petitioner. Kuha natin yan mga tropa. Kuha ba natin? Yan. Very good. Next. The court shall resolve the petition for probation not later than 15 days after receipt of the order. So halimbawa natapos na investigasyon, di ba? Ano yung binigay ni probation officer? Ano binigay ni probation officer? PSIR. So binigay ng PSIR, kanina binibigay yan? Kanina binigay ang PSIR na may mga laman ng mga mga record. Sino ba nagbibigay ng probation? Anong court? Iyan, very good. It shall be given by the trial court. Okay? So, ang sabi daw dito, pagkatanggap ng PSIR, si trial court ay binibigyan ng 15 days para magdesisyon siya kung igagrant nga ba o hindi. Yan, decision. Lagay natin dito. Decide
whether i-grant ba or denied. Okay? Kung i-grant niya o denied, binibigyan lang siya ng 15 days. Okay? Nakukuha ba natin yan, mga tropa? Natuto ba tayo? Natuto ba? Hoy, natuto ba? Okay? So, amen tayo dyan, ha? So, I hope nakukuha niyo yan.